Welcome back sa Pinoy MD. And as I mentioned, mga kapuso ngayong pong umaga, makakasama po natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin ang mga ipinadala ninyong mga health-related questions. Kaya eto na siya, kinakapa ko in the flesh. Si Doc Q, good morning. Good morning, Connie. Good morning sa ating mga kapuso na kasama natin ngayon. Pero unahan na kita, Connie, babatiin ko na sila ng maligayang Pasko. Yes, Merry Christmas. Yes. At lalong merry ang Christmas kapag masagot mo yung unang tanong. At meron din ang Christmas nila kung kasama nila tayo. At ang ating pong unang tanong, Doc, ano raw ba yung pupwedeng inumin para huminto yung kanyang mens? At ligtas ba daw ito? Ang tanong mula kay Rico A. Siguro si Rico, pinapatanong ng asawa niya. Oo, yes. Marami namang gamot dyan, Connie. No? Meron tayong mga tranexamic acid na pang-stop, pangpatigil ng pagdudugo ng isang babae o mapahina lang ang pagdudugo niya. Meron tayong mga anti-inflammatory drugs. Pero kasi, bago natin bibigay yan, kailan inaalam muna natin kung anong dahilan kung bakit malakas yung pagdudugo ng isang babae. No? Meron tayong mga organic at saka mga non-organic causes. May mga tumor sa loob ng uterus, pwedeng magkukos ng bleeding, mga polyps, no? Mga malignancies, kung may cancer doon sa lining ng matris niya, pwedeng ikakalakas din ng kanyang menstruation. O pwede ring mga endocrine problems, no? Kung may mga hyperthyroid, hypothyroid, nagkakaroon ng hormonal imbalance, o kung may ang problema mismo doon sa ovaryo, no? Nag-malfunction yung ovary, hindi nakakapag-produce ng progesterone, mas maraming estrogen, or vice versa. So, doon nakakaroon ng problema sa pagre-regla. So, mayroon naman tayong maibibigay ng mga gamot. Or baka, depende rin sa edad, baka naman perimenopausa. Pwede rin kasi during the perimenopause period or kahit sa mga adolescents na habang nag-a-adjust pa yung kanilang mga hormonal levels, pwede rin makakaroon ng abnormal uterine bleeding. I see. Alright. Pero maraming gamot. So, magpakonsulta sila sa mga obstetrician gynecologist. Diba? Palagi natin in-emphasize, huwag mag-self-medicate. Yes, tama naman. Alright, ito naman sa susunod nating tanong. Posible raw ba na maging normal pa ang panganganak kung lumabas sa ultrasound na breech ang kanyang pagbubuntis, yung suhi na tinatawag, ano? Una yung puwet o yung paa. Yes. Pero ang tanong na yan mula kay Ed S. Puro mga lalaki yung nagtatanong, ha? Pero depende kasi yan, Connie, kung ang pagkuha ng ultrasound ay nasa early part ng pregnancy kasi normally talagang umiikot yung baby kasi 'di ba maraming fluid doon, so nakakaikot yung baby. Pero pag umabot yan sa 32 weeks, mga 8 months na pregnant yan at suhi pa rin, chances are hindi na yan talaga iikot, no? So kung first pregnancy niya yan, mas safe sa baby na cesarean section siya. Pero kung sa pangatlong pregnancy niya na yan, yung unang pagbubuntis niya, normal ang delivery, ibig sabihin na test na yung pelvic capacity o di kaya hindi naman masyadong kalakihan yung baby, pwede namang i-attempt ng obstetrician na i-deliver siya by vaginal route, no? Ang indications kasi ng paggawa ng cesarean section sa breech presentation ay kung may fetal compromise na doon, medyo mahina na yung heartbeat ng baby, or talagang tumagal yung labor kasi malaki yung baby, pinilit na ilalabas sa puwerta, hindi lumabas. Or yung cord, kasi very common sa mga breech presentations, yung lumalabas yung cord, yung tinatawag natin cord prolapse, yun. Kung makita yun ng isang doktor at kahit wala pang problema sa baby, talagang isi-cesarean section na yun kasi it's an emergency. Ayun. Marami tayong naririnig, pati nga yung mga nakapulupot, no? Pero yung pagpulupot kasi ng pusod sa leeg, pwede naman yan sa normal presentation. Ayan. Alright, naku, ang dami namin natutunan. Ang next question, Doc. Normal lang daw ba kung 3 araw na siyang may discharge na dark o maitim, pero wala naman daw amoy? Ang tanong mula kay Monk A. Tech. Si Monk, lalaki na naman siguro yan. Oo. Normal lang yun, Connie, kasi pag may blackish na discharge ka after menstruation, ibig sabihin noon, ito yung blood na hindi ka agad lumabas. No? So pag nandoon, naipon yan doon sa loob ng uterus, nagkakaroon ng oxidation reaction, yung oxygen nagre-react doon sa blood, kaya magiging reddish-brown siya umpisa. And then pag hindi pa yun nailabas, magiging black na. So pag walang amoy naman, hindi yan problema. So that's okay. Alright. Ito naman, lastly, Doc, no? Ang 14-year-old daw niyang anak ay nakakaranas ng pangangati sa private part niya. Ano daw kaya ang dahilan niyan at ano syempre yung mga pwedeng home remedies? Ang pinaka-common kasi dyan na
na factor or cause ng pangangati ng ari ng isang babae, lalo na sa mga kabataan, ay syempre yung hygiene. No? So kailangan maturuan sila ng tamang hygiene, kung paano maghugas ng puwerta after ng urination, pag-ihi o after ng pagdumi. No? Pero may mga infections din. At that age kasi, syempre pubertal age yan eh. No? So pwede sila makakaroon ng mga hormonal imbalance na that will predispose them to some kinds of infection. Ito although hindi naman madalas nangyari, baka naman victim din siya ng sexual violence. Rin. No? So kailangan tingnan din natin yung aspeto na yon. Kasi kung minsan nahiya lang din, natatakot yung bata magsabi na may nangyari pala sa kanya. Ang pinaka mabilis na paraan para ma-determine is of course magpakonsulta po kayo sa pinaka malapit na doktor at pinagkakatiwalaan yung OB-GYN. Correct. O, yan. Thank you so very much, Doc. My pleasure. At thank you rin po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan sa amin and sa pagtitiwala for the past 13 years, di ba? Tagal na natin. 13, ano? Yes. Pero syempre, kung may mga tanong pa ho kayo, naku, ipadala nyo lamang ho ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka, of course, di ba, question nyo na ang susunod naming masagot. Next week yan.